Rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan niyo rin muna lahat ng binibintang niya, lahat naman iniimbestigahan nila, hindi naman nila. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Pareho kagabi na lang, kagabi lang to, may tumawag sa... Atong ang binasag na ang pananahimik, nagsalita na patungkol sa akusasyon sa kanya. Viral na sa ngayon ang naging pahayag ni Atong Ang patungkol sa mga akusasyon sa kanya ng isang lumabas na whistleblower umano patungkol sa mga nawawalang sabungero. Dito pinanindigan ng kampo ni Atong walang katotohanan ang mga pinagsasabi ng taong nagpaparatang sa kanya. Dagdag pa nito na isa lamang silang businessman at hindi nila gawain ang mga paratang sa kanya. Umamin rin ito na humingi umano ang nagpaparatang sa kanya ng mahigit 300 milyong piso upang hindi siya idawit sa mga kaso patungkol sa mga nawawalang sabungero. Balang araw ay handa umano ang kanilang kampo na ipakita ang audio at ibang ebidensya upang mapatunyan na nagsasabi siya ng totoo. Matatandaan natin na halos ilang taon na ang ginugit ng mga kapulisan upang makita ang mga mastermind sa mga nawawalang sabungero. Ngayon hindi pa rin nagsasalita ang kampo ni Gretchen Barreto upang sagutin ang mga aligasyon laban sa kanilang dalawa ni Atong Ang. Ating panoorin ang buong pahayag. Kasama ko, kung ano-ano, puro side lang yan, narinig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao. Lahat ng ina-accuse na rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse na, pag-aralan nyo rin muna lahat ng binibintang niya, lahat naman iniimbestigahan nyo, hindi naman ng ating kapulisan, sa ating DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So, kaya kami nandito na nga ngayon, at least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta. Sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng paanungan sa husgado. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ba, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas eh, kasi ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya, may politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So, yun lang masasabi ko lang. So, kung sinabi niya kahapon na nag-o-offer ako sa kanya ng 300 million, na sinusuhulan ko siya. Gusto kong marinig nyo si Atty. Carol Cruz, siya ang gumawa ng ano na yun, siya magpaliwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na yung letter niya na decantation niya, tatawag niya po ano niya. So, yun lang, please lang pakiusap ko lang, lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito, tingnan niyo pagkatao namin. Parang sinasabi niya sila, Engineer Celso Salazar. Engineer yan, hindi naman kriminal yan, paano naman sasabihin na gano'n? Ako, i-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi na, lover boy daw ako. Hanggang doon lang ako, wala na yan. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz, importante, marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nung mali nga kapon. Well, ang ano talaga nito, ang punod-tuloy talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Pareho kagabi na lang, kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin sa group namin. Mayroon kami sa group A, group B. Tapos gano'n. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tuloy na ako, tinawagan ako. Isang partner namin. Sabi ganun, tulungan daw si Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yan ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan ako. Si Gretchen, tinatawagan ako. Sinasama na si Gretchen, humihingi ng time na humihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don. Tapos humihingi ng pangpanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlock siya, kasama na naman sa kabarangyan. Kasi sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Ang kalalata niya, pagkatapos yung magsalita ng kung ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message to sa mga families ng missing sabuneros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturo master? Ano ang message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbestiga, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho na ulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabog lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyon na sarili namin yan talaga. Kaya, kailangan na ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bubog. Kailangan na kami lumabas.
Iwagan. Sir, just to clarify, anong papel ni Brown? Sino si Brown? Si Brown, group B si Brown. Sila talaga pareho sila na, sayang, hindi ko, malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung ano papel ni Brown sa kanila. Pero sir, ba't kailangan mag-offer po sila ng ganong presyo sa inyo or kapalit lang ng pagkakat niya? Bakit may katotohanan po kayo na ako sa inyo? Isa-isa tinatawagan nila, hinihingi nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone conversation, may telephone conference dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talaga sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown, kaya hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Pero anong pangalan ni Brown? Anong complete name? Alan Bantiles. Sir, may Hindi nga ako, tumulong ako kay doon ng eleksyon. Dahil humingi na ito, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Yan, nire-record na, nire-record na nila ako. Usapan namin, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nabablock na yan. So kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. So, sir, hindi ninyo ipina-airdrop yung kanilang mga extortion at bakit hindi nyo ipina-airdrop yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahing tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isuot sa sarili ko, isuot. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, pumigay isa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko na deposit namin sa account nila. Ano klase extortion yun? Mayor. Ng Borobo, ng Solidaridad at Taas. Sir, may idea kayo kung sino na palikuran nito? Wala, hindi ko masabi kung sinasabi, pero hindi ko masabi kung anong pinagkagawa niya. Sir, Pero, pero po sa pera, may nakikita ba kayong angulo na dahil po sa politika kaya kayo ginaganito? wala naman ako sa politika, hindi makakita na sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya siguro. Sa pag-iimbestiga na lang ng mga pulis siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin nyo na lang, yung background nito, doon na lang. Pero sir, may kalaban po ba kayo mas malaki pa dyan sa kalangan ng negosyo na po na bakalasan ninyo? No comment ako dyan sa ganyan sa negosyo. Kasi, lagi ko siya nakakausap eh, maski nung huli. Last night. Hindi, Sent ang feelers last night. I think last week, ito, sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown, pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap doon kasi aalis na kami. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi inaayos na lang yung visa, no? Yung visa yata yung anak niya, yung bata. Tapos, sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po. Nangumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama niyo dapat isama ko sila. Sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit kami sasama? So medyo yun, hindi maganda naging usapan. Sir, I was able to read your affidavit. Meron po nakalagay mo na si Rogelio Baritas is nakipag-meet kay Don Don. Ang sinasabi po ni Rogelio Baritas, planning to assassinate you and rob yung mga properties. Okay, ganito yan. Nung magtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, ito huli na lang eh. Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Yes, Don, paglasing niya, kung ano mga pinagsasabi niyan eh. Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house sila nila na tinataguan nila, sa band ng Parañaque daw, ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino kasama lahat, kasi sila nakakaalam niya. Pinilano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel ko kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, sa papatayin ako. Sir, anong action na po ginawa niyo after learning that information? Ito huli ko lang nalaman eh. Sir, kanina po mention na tinatawagan lahat including the actress Gretchen Galler. Were you able to talk to Gretchen after sabihin yung pangalan niyo in line with her name? Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa group A. Pagkakano kami, yung group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga kayo. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric,
ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita niyo, bumibitaw lang naman ako misa-misa niya para sa marketing lang niya, para mga kumaya. Pero sila Celso Salazar, ang negosyo niya, poste. Ano kilala, wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalukuhan niya? Sir, that's on my part. Anong level ng relationship mo ni Julie? Were you acquaintance? Umabot na ba sa naging partner, close, sharing secrets? Hanggang anong level po ba yung relationship? Naging trust, kasi sobrang kumitiwala sa mga tao. Siya ang trabaho ni Julie sa amin. Siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatay yung mga buildings o ano, siya rin nag-aasikaso. Farm, yung maliliit na mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya. Meron pala siya mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang don-don na yan. Ang don-don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami nag-due diligence. Makita